Ito po ang Juki High Speed. Didiscuss natin ngayon kung paano i-set ng tama ang stitch dial, ang reverse, at ang feeding. Meron ding setting ng feeding dito sa likod. I-open mo yung likod para i-adjust yung eccentric doon. Pero tsaka na natin yung didiscuss. Unahin muna natin itong relation ng stitch dial, reverse, tsaka yung ngipin. So itong makina na to nakaset na kasi ng maayos. Nakaset na yung lahat sa kanya. Titingnan muna natin kung paano ang tamang setting ng makina. Una-una, alisin muna natin ang kanyang tela para makita nyo yung kanyang ngipin. Ito po pala ay big bobbin. So usually ginagamit ito sa mga upholstery. Kaya nakaset ang karayom nito sa malaki. Kung papansin nyo, ang size ng karayom nito ay 21. At ginamitan ito ng Teflon foot para dumulas siya sa ibabaw ng mga upholstery, yung mga leatherette. Tapos malaki yung butas ng plato. Tsaka kaya ako nasabing pang upholstery ito kasi ito ay big hook. Mas malaki siya sa mga regular na rotating hook. Okay, ngayon aalisin natin ang kanyang pressure foot para makita natin ang magiging galaw ng ngipin doon sa throat plate. Kikita natin yung kanyang ngipin tsaka yung plato. At pag inikot natin itong hand wheel, siyempre apakan yung bahagya yung pedal para bumitaw siya sa brake. Yan. Para lumuwag ang pag-ikot nyo ng hand wheel. Habang iniikot nyo itong kanyang hand wheel, paglubog ng karayom, hindi ng lubog ng ngipin. Pag angat ng karayom, aangat na rin ng ngipin at kakahig na siya. Ibig sabihin kakamot na siya. Pagkamot niya, katas yung kumamot, titigil na siya. Yun na rin ang time na paglubog ng karayom. So paglubog ng karayom, lulubog na rin ang ngipin dahil tapos na siyang kumamot. Okay? Tapos kung mapapansin niyo yung ngipin, pumipwesto na ulit siya ron sa unahan. Habang yung karayom naman ay paakyat na. Yan. Habang umaakyat ang karayom, aakyat na rin yung ngipin at lilitaw na ulit siya ron sa plato. Kung mapapansin nyo, titignan natin sa angulo na ganito. Ayan. Pag aakyat ng karayom, aakyat na rin yung ngipin at kakamot na siya. Pagkamot niya, pagkatapos niyang kumamot, ihinto na siya at mag-i-start na siyang lumubog. Ganon din ang pagtusok ng karayom sa plato. Ayan. Paglubog ng karayom, lulubog na rin ang ngipin. At ganon ang sistema niyan. So yan ang motion niya habang nag-ooperate. Ganyan ng ganyan. So kung mapapansin nyo na lumulubog na ang karayom habang yung ngipin ay kumakamot pa, mali yun. Kasi ang mangyari, kinakamot pa ng ngipin yung tela, meaning tumatakbo pa yung tela, umuusad pa at lumulubog na yung karayom, babaluktutin ng tela yung karayom at may tendency na tumama sa plato. Okay, mabibend yun, mabibend yung karayom para siyang nagaganyan, nahahatak siya papunta sa likod. May chance na bumangga siya at tumama sa plato. So mali ang feeding na ganon. So kailangan ganito siya. Yung sakto na tutusok na yung karayom sa plato, dapat yung inyong ngipin ay hindi na kumakamot. Tumigil na siya sa pagkamot. Katulad niya, no? Yan, tumigil na siya at nag-start na siya lumubog. Kapag yung karayom ay tutusok na sa tela. So, yun ang tamang setting. Okay, dito naman sa stitch dial, ito pala pinakita ko muna sa inyo yung tamang setting. Tapos mamaya babaguhin natin yung mga yan at itatry nating iset ng maayos. Okay, ito namang stitch dial. Ang tamang setting nito dapat
Pag isinet nyo siya sa 0, ito pala, pag i-adjust nyo, bago nyo adjust, kasi yan, matigas ano, para malambot yan, lagi, pipisilin nyo muna itong reverse. Ito yung reverse lever. Pipisilin nyo muna siya para maiikot nyo to ng maluwag. Ayan, kayang-kaya na ng 2 daliri lang. Pero kung ito hindi nyo pipisilin, matigas ito. Kakayanin din naman, kaya lang matigas, as in parang lumalaban talaga. So kailangan nyo pisilin to para ma-adjust nyo to. So ang tamang setting nito, ngayon nakaset siya sa number 4.5. Magagalaw nyo pa tong reverse, meaning 4.5 stitch per inch siya, or nasa ganon, more or less. Ito number lang po to, no? Hindi talaga siya nag-i-indicate ng stitch per inch. Batayan lang po to para meron kayong palatandaan kung anong number niyo siya sinet. Tapos kung halimbawa naka 4.5 inch ang setting niya, 4.5 yung setting niya, mapapansin nyo na yung reverse lever ay gumagana pa. Meron pa siyang play. So pag nilagay nyo to sa number 2, mapapansin nyo reverse lever, maliit na lang ang play. Hanggang sa pag nilagay nyo to sa 0, dapat to itong reverse lever nyo ay hindi na gumagana. Wala na siyang play. Kasi nasa 0 na yung stitch dial nyo, dapat ito 0 na din. Hindi na siya nagagalaw. At pag nagkagayon ng setting nyo dyan, dapat yung dito, ang galaw ng ngipin, dapat naka-0 na din. Ibig sabihin, hindi na siya kumakamot. Pag inikot nyo tong hand wheel, mapapansin nyo na yung ngipin nyo, taas-baba na lang ang ginagawa niya. Hindi na siya kumakamot. Ibig sabihin nun, naka-0 na nga talaga siya. So, yan ang tamang setting ng makina. Pag naka-0 na yung stitch dial nyo, naka-0 na rin ang play ng reverse lever nyo, 0 na rin dapat ang laro ng ngipin, ang kamot ng ngipin. Okay, so habang ina-adjust nyo yan, lagay muna natin sa number 2. Ito, magkakaroon na siya ng konting play. Ang ngipin nyo, syempre kakamot na rin ng bahagya. Ayan, umuusad siya. Kumakamot na rin ng kaunti. Hindi katulad nung una na naka-steady lang, taas-baba lang ang ginagawa niya. Ito, bukod sa taas-baba, meron na siyang konting usad. So, pag nilagay niyo naman to sa pinakamalaki, sagad, yan. Pagka ito pala, meron tong pinaka-lock. Kapag ganyan nyo, ayaw nang umusad kasi meron siyang pin sa loob. Ayan po yung pin niya. Teka ha. Ito ay nasa gawing kanan. Ito sa gitna, yun yung shafting ng stitch dial. Ito sa kanan, yun yung pin. Kasi, tatanggalin ko lang po to para maipaliwanag natin. Tuloy-tuloy na pagpapaliwanag. Wait lang. So, ayan po, niluwagan ko siya. Pakita ko lang sa inyo. Nakaset po tayo sa number 8, ano? Kasi tatanggalin ko to para makita nyo kung ano yung laman niya sa loob. Whoop! Yan. Kung mapapansin nyo, itong pin, kumakalang siya dito. Ito, iwan ko lang pa ganyan ha. Itong portion na to ng stitch dial, yan, may gatla. Yan yung tumatama dito sa pin. Etong pin, ganyan lang po ang trabaho niya. Yan, lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw kasi meron yung spring sa loob. Ito yung stitch dial pin, yung nasa loob niyan is stitch dial pin spring. So, ang trabaho lang niya ay para kumalang dun sa gatla na yon, para hindi tuloy-tuloy ang pagluwag nyo. Kasi kung nasa number 8 na at naiikot nyo pa rin, eh tuloy-tuloy na makakalas nyo tong shafting. So, syempre, habang iniikot nyo siya pakaliwa, paluwag yon, lalabas itong shafting, makakalas to, may makakalas dun sa loob, mas malaki ang problema nyo. Kaya dapat nakaset na maayos yung pin,
doon sa gatla na yon. Minsan, yung gatla na yon kasi plastic lang po itong stitch dial, nawawarak din po yun over time, so kailangan nyo magpalit ng stitch dial. Or minsan, ito namang stitch dial pin, nagkakaroon to ng kalawang, natutuyo, hindi na siya nagpe-play ng maayos na ganyan. So, doon nagkakaroon ng problema. So, yun lang po, para makita nyo kung anong nangyayari sa loob, bakit nagkakaroon ng kalang. Ibabalik na po ulit natin. So, ngayon, nakabalik na. Ganun pa rin, naka number 8 pa rin siya. So, pag inikot nyo ng paganyan, yun ang pinakasagad niya, kumakalang na yung pin dun sa loob. Kaya, yun ang pinakahangganan niya. So, ngayon, naka number 8, malaki na rin ang play nitong reverse lever. Kung mapapansin nyo, pag inikot natin itong hand wheel, kung mapapansin nyo yung ngipin, malaki na rin ang kamot niya. Umuusad na siya ng full motion. So, ibig sabihin po niyan, napakalaki na ng hakbang na itong bawat tahi natin. Ayan. So, yun yung tamang setting. Nasa tamang setting po to, no? Ngayon, sisirain natin yung setting nito at papakita natin sa inyo kung anong mangyayari sa tahi niya. Ito po, bago ko na po yung setting niyan, wala na siya sa setting. So, kapag yung makina, sinet nyo sa number 4.5, kunwari, katulad nung kanina, mapapansin nyo, umuusad naman siya. Tama rin yung usad niya. Ito lang po ang binago ko, ha. So, pag nilagay nyo sa 0, yan, dapat ito hindi na magpe-play. Pero ngayon, may play siya. Ibig sabihin, hindi naka-0 itong setting natin dito. Dapat to naka number 2. So, yun, i-reveal ko na sa inyo. Kasi ang ginawa ko dito, in-adjust ko lang siya. Imbis na nasa number 2.5 or something, nilagay ko sa 0. Kaya wala sa ayos itong ating stitch dial ngayon. So, pag inikot nyo yung hand wheel, may kita nyo na imbis na 0 yung usad ng ngipin, ay nausad pa siya. So, parang nasa 2.5 yung setting niya ngayon. So, paano i-set na maayos yan na hindi masyadong abala? Ayun, ang gagawin nyo, ayan, luluwagan nyo muna to. Teka. Ayan, luluwagan nyo muna to. Tapos, iuusad nyo na, huwag nyo tatanggalin. Iuusad nyo papunta ron sa, sabihin natin sa number 3. Tapos higpitan nyo ulit. Pag higpit, tsaka nyo ilagay ulit sa 0. Ayan, sakto. Nasa 0 na siya. Pero yung reverse lever, nasa 0 na din. Hindi na siya nagpe-play. So, yun ang tamang setting. Pag naka 0 na to, dapat ito naka 0 na din. Meaning, yung ating ngipin, naka 0 na din yan dapat. Teka, dito sa gilid. Ayan. Ayan, hindi na siya nausad. Taas-baba na lang ang ginagawa niya. Okay. So, yun ang unang setting niyan. Mangyayari kasi yan kapag itong makina nyo, sobrang tagal na ito. Plastic lang to. Pero lang yung mga dati. Kahit yung mga dati, bakal talaga yung ganito niya. Yung mga model 555 at saka 227. At saka ibang model ng Mitsubishi at Brother. Bakal pa po yung mga ganito niya. Yung mga made in Japan. Kaya lang, ngayon kasi puro China na. Plastic na po yung mga ganito. Kaya madalas talaga nasisira din to compared dun sa mga bakal. Kahit nga yung mga bakal dati nasisira din. Katagalan talaga. So ngayon po, bakit ang isang problema, bakit minsan pag pinatatakbo nyo ito pumapalag? Halimbawa, nagpapatakbo kayo ng makina, usually naka number 3.5 yan, mga kurtina tinatahin nyo, damit. Pero pag pinatakbo nyo na yung makina, okay, napalag ito. Ito, hindi naman, kahit na isang takbo niya.
Ang nangyayari kasi dyan, kaya pumapalag to dahil atrasado yung ngipin, yung kilos ng ngipin. May binabanggaan siya or may friction na nangyayari kaya hirap siyang kumilos. Minsan po ang nangyayari, kakaroon ng dumi dito, over time hindi nyo nalilinis yung makina, kalasin lang natin. Kaya minsan itong ngipin na to hindi nalilinis kasi minsan dito nagkakaroon ng build up ng dumi. Ito dito, singit na yan dito, minsan dito. Yung mga alikabok, himulmol, naiipon yun na naiipon. Syempre pagka sobrang siksik na nila, tumitigas na yan. Pag tumigas yan, syempre lalapat na yan dito sa plato. Dito sa plato. Di, ang mangyayari nun, atrasado na yung kilos niya. Pag taas niya, yung motion na pataas siyang ganyan, syempre hindi na siya makataas ng maigi dahil bumabangga na yung dumi dun sa plato. So, ang mangyayari nun, atrasado na yung kilos niya. Pag atrasado yung kilos niya, syempre connected yan dun sa shafting sa ilalim, then yung shafting niya sa ilalim connected naman dito sa mechanism ng reverse. So ang mangyayari, ito ang papalag. Minsan ang solusyon doon, lalagyan mo ng malakas na spring. Remedyo lang yun pala, remedyo, pero hindi talaga yun yung tamang remedyo doon. Dapat doon linisin mo yung makina. Okay, minsan naman ang nangyayari kapag nangyayari yung ganun na pumapalag yung reverse, ay etong ngipin natin wala sa setting. Kasi dapat kung naka-zero ka, ayan, 0, dapat yung ngipin mo, so ano ba, nakatingin tayo ganyan sa ngipin, ano? Ito yung kabuuan ng ngipin mula rito hanggang dito. Yan yung kabuuan ng ngipin. Dapat yan nasa sentro nitong butas na to ng plato. Ibig sabihin kung anong distansya niya rito, ganun din dapat ang distansya niya dito. Okay? Para kapag ito isinet nyo ng, kasi ngayon naka-zero siya eh. So ang kilos niya taas baba lang. Hindi siya kumakamot, wala siyang motion na atrasabante. Wala siyang motion na paganyan. Ang motion niya taas baba lang. So pag nag-set ka yan ng pinakamalaki, sabihin na natin pinakamalaki na number 8, hindi babangga itong ngipin dito. Pati yung hulihang part niya, hindi rin babangga doon. Kasi isinet nyo sa gitna. Katulad niyan. Yan. Kung walang bangga, hindi atrasado ang kilos ng ngipin, walang friction, hindi papalag itong reverse nyo. So, kailangan nakaset na maayos yung ngipin. Pero kung mapapansin nyo, ito, pwede nyo pa tong i-atras yung ngipin. Kasi kung mapapasin nyo yung gitnang part ng ngipin, ito, parang malapit na siya dito. Samantalang dun sa likod, ay may distansya pa naman. Ayun. Pag nakaposisyon sa likod banda ang ngipin. So, pwede nyo pa tong i-adjust patras. Paano nyo i-adjust patras ang ngipin? Dito po sa ilalim ng adjustment niyan. Alisin muna natin to kasi malalaglag. Iangat natin yung makina. Okay. Ito na po ilalim niya. Ito yung kinakabitan ng ngipin. Nandun yung ngipin sa ibabaw, ano? Tapos, ito ang kailangan yung i-adjust. Yung kinakabitan nitong feed carrier, ito yung feed rocker, ito yung tornilyo na kumakapit
humihigpit dito sa feed rocker para makakapit siya na maayos dito sa shafting. Ito po pala yung shafting. Tapos ito yung mechanism ng reverse lever na connected dito sa taas na reverse lever. Okay, so paano i-adjust? Luluwagan nyo lang tong tornilyo na to. Bahagya lang ang pagluluwag para lang mai-adjust nyo to. So pagka naluwagan nyo na po yan, pwede nyo i-adjust ito patras. Iusog nyo siyang paganon. Or kung gusto nyo i-abante, iusog nyo siyang paganon. In this case, i-atras natin konti patras. Ibig sabihin, kung titignan nyo ulit sa ibabaw, i-atras natin to papunta ron ng bahagya. Okay? Iangat natin siya. Luwagan nyo to. Ayan. Tapos hawakan nyo para kung sakaling nasobra ng luwag, hindi mawawala yung position niya. Okay? Pagtingin nyo tama ng luwag niya para na pwede nyo nang i-adjust ng ngipin, pukpukin nyo pababa. Hawakan nyo, alalayan nyo para hindi sumobra. Tansyahin nyo na tamang-tama lang. Yan. Tapos, tsaka nyo higpitan ulit. Tandaan nyo, hawakan nyo to para hindi mawala masyado yung position ng feed rocker. Para madali nyo makukuha yung tamang setting. Okay, tingnan natin ngayon sa ibabaw kung anong nangyari. Okay, ulit natin itong plato. Tapos, tingnan natin yung kilos ng ngipin. Kung ano nangyari. Ayan, medyo oops. Saan ba? Kaya medyo nausog siya o hindi na masyado nakadikit dun sa gitna. Ayan. O medyo lumayo na siya. Ang binabanggit ko na lumayo ay itong part na to. Itong part na to medyo lumayo na siya doon. Pero parang kulang pa kasi dito sa likod, may space pa naman, no? Malaki-laki pa ang space. Adjust pa natin ng konti. Hawakan nyo to. Bago nyo luwagan yung tornilyo. Pag maluwag na yung tornilyo, i-adjust nyo na. Pukpok. Bababa ulit. Higpit ulit. Teka, play pala to. Okay, tignan natin sa ibabaw kung ano nangyari sa adjustment natin. Ayun, so may space na siya. Yan. Meron na siyang space dito. Ito sa part na to. Tapos, tingnan natin yung position niya ron sa likod. Oh, medyo may space pa rin naman. Kaya, medyo maganda-ganda setting natin ngayon. Ayan ang tamang pagsiset. Ngayon naman, sa tamang setting na dapat nyong iset ay yung taas ng ngipin. Paano ba tamang taas ng ngipin? Kung mapapansin nyo, yan ang setting natin. So, minsan kasi, sobrang taas. Minsan naman, sobrang baba. Bakit nagkakaganon? Kasi nga, minsan may mga dumi na yung ngipin, hindi nalilinis. Kaya nangyayari, napupuwersa yung pyesa na bumaba yung ngipin. So pag bumaba yung ngipin, kailangan yung i-adjust.
Linisin nyo muna yung dumi and then i-adjust nyo. Paano i-adjust yan? Tataas nyo ulit yung makina. Tanggalin muna natin to kasi malalaglag. I-taas nyo yung makina. Ang setting ng pag-adjust ng taas ng ngipin, itong tornilyo na to. So, luluwagan nyo yan. Ganun din. Hawakan nyo muna to. Okay. Ayan. Tutukan nyo yung tornilyo to. Bago nyo luwagan, hawakan nyo muna to para hindi kumilos. Pag luwag nyo yan, tsaka nyo i-adjust yung ngipin. Ganyan yung kalangan dito para ma-adjust nyo. Lulubog nyo or pupukpukin nyo rito para umangat yung ngipin dun sa taas. Pagka na-adjust nyo na, tsaka nyo ihigpitan. Okay? Siguruhin nyo hinahawakan nyo lagi ito para habang nihigpitan nyo, hindi siya magbabago. Okay, tapos tsaka nyo tingnan sa ibabaw kung tama na yung setting nyo ng ngipin. Kapag nakuha nyo na, tsaka nyo ibalik yung plato, tsaka yung pressure foot, tsaka nyo patahiin.